Kita nyo naman. Hi guys, welcome back again to my vlog, and for today's video, papanoorin natin ang mga veteranong Hapon sa pagtatrabaho. Unang pasok dito sa Japan is way back 2015 hanggang 2018 nagtrabaho sa isang shipbuilding. At syempre shipbuilding ang trabaho ay sa barko. At doon una nakita ang pagiging pulido ng mga Hapon pagdating sa kanilang ginagawa. Alala ko paano nagtatrabaho sa shipbuilding yan, napakarami nila talagang kensa o yung tinatawag na inspection bago talaga nila i-release ang isang product. Kumbaga idadan pa sila mga mata bago pa nila mai-release ang isang bagay. Nakita ko kung paano nila pagplanuhan ng isang bagay, gawin ng isang bagay, masasabi ko na lang na quality over quantity talaga ang Japan. Bilang isang Pilipino, syempre mamamangha ka talaga sa ganda at husay, sa bilis at quality ng gawa ng pagtatrabaho dito sa Japan. Kaya talaga minsan kapag bibili ka ng isang bagay dito sa Japan, hindi ka na magkatubili kasi alam mo na quality ito. At ngayong araw nga ay muli na naman natin nasilayan ang pagiging mitikuloso ng mga Hapon sa kanilang mga ginagawa. Ngayong araw nga ilalagyan namin ng nama konkreto or buhos yung ginawa namin noong nakarang araw. Ilang araw nga talaga bago malagyan ng buhos. Ang trabaho nga pala namin dito, kami nagsusupport sa mga Japanese. Kumbaga kami yung assistant ng mga Japanese kapag may mga kailangan sila. Kapag may mga kailangan na kunin, kapag may mga kailangan na gawin, pagtingin nila ay kaya namin gawin ng isang bagay, pinapagawa na sa amin. Katulad nito kapag mga mitikuloso mga bagay, sila na yung mga gumagawa. Actually guys, kaya din namin yan. Yun nga lang, tatagal pa kami ng ilang taon bago pa namin talaga magawa yung perfect na ganito. Ilang mga project na nga yung mga nakita ko na gawa ni Papa, kaya masasabi ko na napaka-quality ng mga gawa niya. Every time na may mga natatapos siya, talaga namamangha ako kapag natapos niya ng ginawa. Pero mo ba naman sa ganitong edad, kahit paano makikita mo pa rin pagiging pulido nila. Try nga ako ng invest nito, pero nakita ni Papa sabi niya kailangan pa daw i-furnish. Hindi ko man nila papagalitan, pero tuturukan nila kung ano yung mga kailangan mong improve para sa sarili mo, para kapag ikaw na yung gagawa, ikakayanin. Kaya kami ito, tingin-tingin lang muna kami kay Papa kung paano niya ginagawa yung isang bagay. May mga time kasi na itatry ka niya at papagawa niya sa iyo. Pagkatapos mong ginawa, titingnan niya, sasabihin niya kung ano yung mali mo, ano yung mga kailangan pang i-improve, at syempre ituturo ka niya paano yung mga technique. Ito din yung isang po nakasama ni Papa kapag siya may mga project. Sabi niya sa akin, matagal niya nga rin daw niya nakilala at pareho lang din sila ng mga ginagawa. Kumbaga nagsusuportahan sila kapag kailangan ng isa't isa. May mga time na kapag malaki yung project na nakuha nila, tinatawag nila yung isa't isa para mag-owin or mag-support. Kaya dito sa project na to, 4 kaming gumawa. 2 kaming assistant at 2 naman yung veterano. Sa totoo yun guys, ito mga dinadali ni Papa na to. Itong pagpaplatada na to, ilang beses niya ng plinatata to. Hindi ako nagkakamali, pangalawang platada niya ng ginawa. Na mga ako kasi kanina, sabi ko sa sarili ko, ako na ipagkaplatado nito. Pero sabi sa akin ni Papa, ulitin pa yan ng 2 beses. At doon ko na napansin na sabi ko sa sarili ko, napaka-quality talaga ng ginagawa nila. At sa napaka-mitikuloso, talaga masasabi mo na napakagaling ng kanilang mga kamay. At kung papasin natin itong area na to, masasabi natin na flawless, napaka-perfect talagang tingnan. Pero wag ka kasi hindi pa ito tapos at may kailangan pa silang gawin dito. Itong area nga na to, si Papa talaga yung gumawa. Kaya naman ako, manghamanghatin talaga ako kay Papa sa gawa niya. Kaya kapag pauwi na kami, nasasabi ko talaga sa kanya na napakaganda talaga ng gawa niya. Hindi lang yung kasi syempre may mga technique din siya ginagawa para mas mapabilis ang trabaho at para mapaganda. At ito naman yung nabanggit niya sa akin. Ito yung dahilan bakit ginagandahan yung trabaho niya, hindi niya minamadali, at bukod doon napakalinis talaga ng gawa niya. Sabi niya kasi sa akin ay simple lang. Gusto niya kapag natapos ang trabaho niya at kapag umuwi na siya, makikita nung nagpagawa na napakaganda ng trabaho niya. Gusto niya na mapasaya ang kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng ganda at pulido ng kanyang pagkakagawa. Sabi niya sa akin is quality over quantity. Para sa susunod alam na yung pangalan niya, alam na kung paano siya gumawa. Kumbaga para ka lang nagbebenta ng pagkain. Sabi nga repeat order. Hindi lang yung kapag talaga magandang gawa mo or maganda yung product mo, ibibenta talaga din yan ng ibang tao. Ang ibig ko sabihin, introduce ka rin sa ibang tao na ito yung tao na to na napakaganda ng gawa niya. At yun daw ang dahilan bakit si Papa ginagandahan niya talaga yung trabaho niya. Every time kasi kapag pauwi na kami or kapag papunta kami sa trabaho, nagkukwentuhan kami. Yung mga deep conversation talaga namin, ito yung mga dahilan bakit natututo din ako sa kanya. Bukod kasi sa mga may sense, kapupulutan mo talaga ng aral yung mga sinasabi niya. At syempre, bilang bago pa lang sa mga ganitong trabaho, sinishare niya yung mga experience niya. Sinishare niya rin yung knowledge niya kung paano niya nagawa itong mga bagay na to. So, sabi ko kay self, sana ako din. Yun lang.